Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tommy. Nakakagimbalang naging karanasan ko nung nag-aaral ako sa Iloilo. Hindi ko lubos sa kalain na yung mga barang at kulam. Totoo pa lang talaga. Nagbago ang pananaw ko sa kakaibang bagay noong dekada 90. Taga Mindoro ako. Sa Mindoro naman sana mag-aaral ng kolehiyo kaso mas pinili ko doon sa Iloilo. Ito na rin ay dahil sa kakambal ko. Babae ito. Bali pares kaming dalawa. Kambal na babae at lalaki. Pangalanan natin ang kambal ko na si Surain. Gusto niya kasi sa Iloilo gawa ng naroroon si ate na siya namang nagtatrabaho noon sa isang kumpanya bilang accountant. Doon kami nananahan ni Surain sa bahay niya. Sa bahay ni Ate Matet. Ito mga pangalan po na ginamit ko ay hindi totoong mga pangalan. First year college. May kurso ako nung business ad. Habang si Surain nursing. Yung lugar kung saan nakatoka itong bahay ng ate ko ay medyo liblib. Nakabili ng lupain at pinatayuan ng bahay. Malaki ito gawa ng balak talaga ni ate noon na mag-merge kami sa Iloilo. Wala na kaming tatay. Patay na. Sinanay na lamang ang naging sandalan namin noon. May pensyon naman si tatay gawa ng dati itong sundalo at namatay ito sa gitna ng labanan sa may basilan. Mataas din ang ranggo niya. Naninibago ako syempre at alam kong ganoon din ang kambal ko. Ewan ko ba? Alam niyo ting si Surain, napakaganda niya. Samantalang ako pangit. Magkakamukha kami pero bagay sa pagiging babae ang wangis namin. Kaya nga may napapansin ako noon na nagkakagusto dito. Lalong-lalo na sa eskwelahan. Isang beses noon, may nanligaw sa kanya. Nagkakagirian pa kami noon kasi nga gwapo yung nanligaw eh. Papauwi yun. Hapon na. Tapos habang hinihintay ko si Surain, biglang may lumapit at nagpakilala sa akin. Yun na yung lalaki. Aaron daw. At sinadya niya umanong magpakilala dahil alam niyang kakambal ako ni Surain at mangliligaw daw siya dito. Bilang mabait na tao ay kagad naman akong pumayag. Nagpakilala din ako noon. Sabi ko sa sarili ko, ito ayos yung lalaking ito. Matapang at talagang kursunada eh. Hindi yung palim lang pero masama ang motibo. Pagkarating ni Surain ay hindi ko inaasahan na magkakilala na pala sila. At alam na ni Surain na mangliligaw ito. Sabay-sabay kaming naglakad. Kala ko sasakay para mas maging madali. Nadamay pa ako sa mahabang lakaran nun. Siyempre natural Sir Seth. Ako ang out of place nun. Pero ano nga bang magagawa ko kung yun ang layo ni Surain? Magkasundo kasi kami nito. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Mahal na mahal din ako nito. Katunayan siyang umaasikaso sa umaga. Natutulog pa ako tapos gigising na lang, maliligo at kakain. Ni isang beses ay hindi ako nakarinig sa kanya ng panunumbat. Ngisi lang ng ngisi na siyang nagbibigay sa akin ng saya kasi nga nakakaaliw talaga yung mukha niya eh. Hindi yung nakakaaliw dahil pangit ah. Cute siya at may kandiis o dimple sa kaliwang pisngi. Takipsilim na nang makarating. Sakto pa talagang kakarating lamang din ng ate. Hindi naman galit si ate. Sadyang nagulat lang. Ang sabi basta tapusin munang pag-aaral ay wala umanong magiging problema. Araw-araw na itong sumasama. Nagkataon din kasing halos lahat ng subjects magkakasabay ng oras. Bali dikit ang schedule namin nun. Kaya nagkakaroon talaga ng pagkakataong sumabay itong si Aaron. May mga sandaling nagtatanong ako sa kambal ko kung sinagot niya na ba pero ayon dito. Sinabihan niya daw ang lalaki na wag itong maghahayag ng damdamin ng maaga. Hanggang nasa estado pa ng pag-aaral. Dahil kailanman, hindi niya sasagutin. Dagdag niya bilang kaibigan walang problema. Sabay sa lakad, kulitan at kiligan pero hanggang doon lang.
Nagtiwala ako dito sa mga sinasabi ng kapatid ko. Kilala ko siya. May isa itong salita. Hanggang sa isang araw nun, nang kasama namin si Aaron, napansin kong parang balisa. Malalim ang mga mata na anime kulang sa tulog at medyo maputla. Kahit na ganun ang napapansin ko ay hinayaan ko lang. Siguro at napansin ito ng kapatid ko gawa ng sobrang halata yun. Hanggang sa 3 araw ang nakalipas, hindi ko na nakita si Aaron na sumasabay. Nagtanong ako kay Sorain kung napansin niya ba sa eskwelahan. Kuwan kasi ang kinuhang kurso nun Marine Engineer. Sabi nito wala at hindi niya napansin. Nag-aalala siya dahil nga nitong mga nagdaang araw ay parang may problema. Parang may sakit. Tumango ako din Napansin ko pero inisip kong baka ayos lang gawa ng sumasama pa naman Kinabukasan ay pinuntan ko sa English building. Sinuri ko kung pumasok ba. Pasado 10:00 na unang umaga pero hindi ko ito nakita. Nagtanong ako sa mga kamag-aral pero nagkibit balikat ng mga ito. Oo at hindi ko kamag-anak yon pero syempre nagkaroon ako ng malasakit dahil palagi kong kasama At kahit papaano alam kong may gusto din dito si Sorain. Maski pa hindi handa ang kapatid ko na paunlangan ng panliligaw nito at hanggang sa kaibigan muna. Madalas naming kasama, nagkakabiruan. Naging close na rin namin talaga, diba? Ultimong yung kapatid namin si ate. Nagtataka na nun. Pinapatuloy kasi ito sa bahay imbis na hanggang bakuran lang. Ubod ng bait din kasi itong binatang ito. Yung tipong mahilig magbiro. Tapos galante kasama. Kinausap ko si Sorain. Sabi ko punta namin sa kung saan siya nakatira. Pumayag naman ang kapatid ko. Gawa ng yun din pala ang plano niya. Magpaganon pa man ay dapat kaming magpaalam kay ate para hindi naman yun mabahala. Pagka-uwi namin nagpaalam kagad kami. Pero si ate Matet sinabing sasama daw siya. Gaya ng nabanggit ko ay nag-aalala din ito. Alam ni Sorain kung saan nakatira itong si Aaron. Hindi ito nangungupahan kundi may bahay talaga ito doon medyo may kalayuan. Kumbaga ang direksyon ng kinaroroonan ng bahay ay patungo sa lugar namin. Pero nasa bandang unahan pa talaga. Magagabi na lang sumakay kami ng sasakyan patungo sa lugar. Madali lang natuntun gawa ng maraming nakakakilala dito kay Aaron. Parang lugar lang din na kinaroroonan ng bahay ng ate ko. Medyo liblib pero may mga bahay na malalaki at may mga payak din. Nung may nagturo na kung aling bahay ay nagkatitigan kaming 3 at nakaramdam ng pagkaawa. Paano ba naman kasi? Napakapayak ng bahay. Tipikal na pang probinsya. Gawa sa kahoy. Isang palapag na maliit lang. May parteng nakaangat sa lupa ang sahig at siguro ito na yung silid. Mababa lang. Mga hanggang tuhod ang taas pero malinis ang paligid. Sadyang napakasimple lamang talaga nito. Tingin ko ay singlaki lamang ang bahay na ito ng silid ni ate. Hindi naman siya nanliliit pero hindi kasi makikita sa wangis ni Aaron ang ganoong kalagayan nun. Dahil Sorain, alam mo ba na ganyan sila? Tanong ko sa kapatid ko. Sabi niya naman ay oo, alam niya. Magsasaka ang tatay nito tapos ang sumusuporta sa pag-aaral ay ang kapatid na guro. Pero may pamilya na. Bumati kami. May lumabas na babaeng parang nanay o ate ni Aaron. Kasi nga magkamukha Nagtanong si ate kung kamusta si Aaron. Hindi na kasi pumapasok. Ayon dito sa ginang na pangalanan nating Aling Joanna, naroroon daw sa bahay ng albularyo kasama ang tatay nito dahil nga may sakit si Aaron noon. Sino po ba sila? Ako nga pala si Joanna. Nanay ako ni Aaron. Pasok po kayo. Pasensya na nakakahiya naman dito kasi nga yung mga itsura nyo parang mayaman. Sabi ng nanay ni Aaron. Baka mamaya ay bumalik na daw ito. Pati siya ay hindi niya alam kung anong sakit ng anak nila. Malalaman ito ngayon dahil nga unang pasuri sa albularyo. Dagdag ng ginang.
Inuna muna umano ang pagpapasuri sa albularyo dahil pagkatapos nun, sa doktor na. Nagbabaka sakali kasi silang baka mapagaling ng albularyo eh. Ipaghahanda sana kami ng pagkain pero sabi ni ate, siya lang daw maghahanda. Lumabas si ate noon at mga ilang sandali lang ay bumalik ito ng may dalang makakain. Lechon manok, inihaw at yung sinabawang baka. Parang pinakyaw eh. Natawa pang ginang at kung bakit daw kami pa ang naghanda, sila naman ang binisita. Hindi na may pagkakaila na ginawa yun ng ate. Gawa ng naiintindihan niyang sitwasyon doon. Maya-maya dumating na si Aaron kasama ang tatay nito. Hindi ko napigilang alalayan gawa ng hirap na hirap sa paglalakad si Aaron. Hanggang doon yun sa nag-iisang silid doon. Nagtaka pa ito kung bakit kami naroroon. Kagad ko namang sinabi na pinisita namin siya kasi nga hindi na nagpapakita eh. Nagtanong ako sa kung anong nangyari sa kanya. Wika naman ito. Hindi niya daw alam. Hindi matukoy ng albularyo. Parang barang daw pero posibleng normal na sakit lang. Bukas ay dadali na siya sa doktor. Kung anong narinig ko kay Aaron, yun din ang mga sinabi ng tatay nito na pangalanan nating Mang Larry. Bagsak ang mukha nito na animay ang laki ng problema. Hanggang sa nabanggit nito na kung sakaling malubhang sakit daw yon. Saan daw sila kukuha ng pera? Si Sorain, parang gusto ng tabihan si Aaron. Nakikita kong hindi mapakali at parang aakyat ng silid. Nagpipigil lamang ito kasi nga babae siya at wala pa talaga silang relasyon ni Aaron. Umiyak na si Sorain. Yumakap kay ate. Hanggang sa sinabi ni ate na kung anuman umanong gastusin doon sa ospital, siya na daw ang bahala. Na wag nang mag-alala ang pamilya ni Aaron at wag nang isipin ang mga kinakailangan. Namangha ako nun. Si Sorain narinig ko ang mahinang pagpapasalamat nito habang madiing yumayakap kay ate. Walang pasok kinabukasan. Sabi ng ate, siya na munang uuwi at itong mga kapatid niya raw doon mananatili para umalalay. Binigyan ako ng pera. Malaking halaga din yon. Kung hindi ako nagkakamali ay 10,000. Kung may gastusin sa bahay ay gamitin daw namin ito. Umiyak ang nanay ni Aaron habang si Aaron naman sa itaas ay nahihiya. Hindi kumikibo. Nakatalukbong ng kumot pero humihikbi. 3 pa lang magkakapatid lahat itong sila Aaron. Parang kami lang ng mga kapatid ko. Ang isa ay nasa Manila. May asawa na rin. Itong guro naman ay nasa Guimaras at nagpapadala lamang ng pera para sa pag-aaral ni Aaron. Hanggang sa hindi na nakapagpigil si Sorain. Siguro ay inantay lang nito na umalis si ate. Pagkalisa na noon ay pumanik na sa silid at tinabihan si Aaron. Nakaupo siya sa papag. Kinakausap si Aaron at kinakamusta. Kung may masakit ba sa katawan nito. Itong tatay niyang si Larry ay paulit-ulit na nagpapasalamat. Sabi ko'y wala itong problema. Na tinuturing namin na kapamilya na itong si Aaron. Napatanong ang nanay kung nobya ba ni Aaron ang kakambal ko. Umiling ako at sinabing kong nanliligaw pa lamang si Aaron. Na napalapit na ito sa amin. Napayuhan ng atin na tapusin muna ang pag-aaral kaya hindi sinasagot ni Sorain. Pero magpaganon pa man, parang nakabuo na silang dalawa ng pag-iibigan eh. Na kung sakaling makapagtapos ng pag-aaral, sila na magkakatuluyan. Napailing ang tatay at nabilib sa klase ng prinsipyo umano na pinapairal ng ate namin. Pero ang totoo, bata pa lamang kami, may mga isang salita na kami. Hindi talaga liliis ng landas at turo ito ng tatay naming sundalo. May mga layaw kami sa buhay pero isipin mo ng kinabukasan. Huwag pagtuunan ng mahabang oras ang layaw kasi ito lang ay gigiba sa itinatayong pundasyon para sa magandang kinabukasan. Kumain kami. Si Sorain ang umaasikaso kay Aaron. Kami na mga magulang ni Aaron na nasa sala nun. Yun lang pinamili ng ate ang kinain namin. Hanggang sa may dumating. Isang matandang lalaki at ang sabi nito,
kumpirmadong barang umano ang tumama kay Aaron. Yun palang albularyo na pinunta nila kanina. Nagpaliwanag ito. Sa ikatlong pagtatawas niya ay doon na lumitaw ang resulta. Kasabay daw nito ay may napansin siyang mga garapata sa hinihigaan ni Aaron. Hindi lang garapata. May mga kasama pang pulgas. At kung hindi siya nagkakamali ay ito na ang barang na ginamit dito kay Aaron. Napatigil ako sa pagkain. Siyempre, nakakadiri yung binanggit ng matanda eh. Pangalanan natin itong Tatang Ricardo. Pinunta nito si Aaron tapos doon sinabi niyang barang talaga. Halos gumuho ang papag ng silid na yon kasi nga lahat kami pumanik eh. Kitang-kita namin sa banig ang maliliit na bilog na garapata. Merong malalaki. At gaya ng sinabi ng matanda, may mga pulgas. Napabalikwas talaga noon si Sorin. Ito namang si Aaron umiyak. Takot na takot. Hanggang sa ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Dahil sa tenga ni Aaron ay may napansin akong dalawang bilog na nakaipit sa may gilid. Sinuri ko yon. Isipin mong garapata. Bumaba ako ng bahay. Hindi ko mapigilan ng mapasuka. Takot at nanidiri talaga ako sa garapata, Sir Seth. Inilipat si Aaron sa may sala. Doon kasi mas maliwanag ang ilaw. Tsaka mas malawak ng konti. Nakatingin lang ako. Nasa labas, sa gilid ng pinto. Si Sorin, alam kong nandidiri ito pero tinitiis niya eh. Nasa tabi pa rin siya ni Aaron at pinupunasan niya ang katawan nito. Ang sabi ng tatay ni Aaron ay paano raw gamutin ang isang barang nun. May alam akong pamamaraan pero hindi garantisado ha. Kasi nga napansin kong napakaingat ng mambabarang. Natagalan ako sa pagsuri. 3 pagtatawas ba naman eh. Bihira lang yun gawin ng isang albularyo. Pero susubukan ko lahat na makakaya ko para maalis ang sumpang barang dito kay Aaron. Huwag niyo itong ipagsabi sa mga kapitbahay ah. Mabubulabog dito. Mahihirapan akong gamutin tong anak niyo. May natatandaan mo kayo nakagalit kayo. May mga kaalitan, may naiinggit. Kasi yun yung mga posibleng dahilan kung bakit binabarang itong si Aaron eh. Kung may alam kayo, may mas madaling gamutin dahil pupuntahan ng imang babarang at kapag hindi nadala ang mga ito sa pakiusap saka magkakasubukan. Ang sabi ni Mang Larry ay wala naman umano. Hindi din sila mahilig makipag-away. Nagtanong ito kay Aaron dahil baka itong si Aaron ay meron. Pero umiling yun. Wala naman daw siyang naaargabyadong tao. Tumango ang albularyo. Ito na yung yugtong naniwala na talaga ako sa barang at kulam. Nakita ko lahat ng ginawa ng albularyo na ito. May mga tila ritual yun. Tapos bigla na lang nagalit si Aaron. Yung parang hindi na siya. Lumayo nga sa kanya si Sorin eh. Tapos hinawakan naman si Aaron ng albularyo at humingi ito ng tulong. Pigilan daw dahil nahuli na niya yung mambabarang. Pinasapi niya raw ito kay Aaron. Kinilabutan talaga ako ng gusto nun. Biro niyo, sapi pa lang nangyari. Galit na galit si Aaron at nananakmal pa tapos nagmumura. Nagtanong ang albularyo kung anong pangalan pero pinagtatawanan lamang itong si Tatang Ricardo. Paulit-ulit na sinusundot ng daliri ni Mang Ricardo ang tagiliran ni Aaron. Dumadaing yon. Hindi naman ganun kadiin ang pagsundot eh. Parang dinuro lang. Pero masakit na ito para kay Aaron. Sabi pa ng sapi, kahit anong gawin daw ng albularyo, saktan man siya nito, hindi siya mapapatay. Napaghandaan na niya umano ang lahat nun. Alam niyang may albularyo daw sa lugar at kilala pa niya itong si Tatang Ricardo. Matapos makapagsilita, biglang dinuro ni Aaron si Sorin at nagwika ang sapi ng mga katagang. Ikaw ang susunod nito.
Natakot si Sorin. Lumabas ng bahay at yumakap sa akin. Gulat na gulat ako kung bakit at paanong idadamay ang kapatid ko. Hanggang sa biglang nagsalita ang albularyo. Kung kilala niya umano ang albularyo, malamang ay taga rito lamang ang mambabarang. At ngayon, kahit hindi sabihin ng dahilan, alam na niya ang punot dulo. Kung hindi umano nagkakamali si Tatang Ricardo, dahil ito sa kapatid ko. At mukhang may karelasyon daw si Aaron na iba. Sandali, hindi naman babaero tong anak ko. Hindi nga halos lumalabas ng bahay yan eh. Oo, bukang bibig niya na may nililigawan siya pero nito lang naman yung kasalukuyan eh. At nalaman ko na ito yun si Sorin. Mga posibilidad ang mga binanggit ko, Larry. Malapit na posibilidad lang. Bakit niya idadamay itong babaeng ito kung walang kinalaman, di ba? Nobya ka ba ni Aaron? May relasyon kayo nito. Tapos nagkahiwalay dahil lang sa babaeng ito, ha? Sumagot ka! Aba, sa pagkakaalam ko, ang isang albularyo hindi marunong manghula. Pagtatawas lang. At kaya lang gawin ang panghuhula ng isang katulad ko. Tumahimik ka, tanda. Paano kung sabihin ko sa'yo na natipuhan ko lang yung babae yan para isunod? Tugon ang sabi. Matapos lang magsalita, bumagsak ang ulo ni Aaron. Tinapik naman na makailang beses ni Tatang Ricardo si Aaron hanggang sa umiling-iling ito at sinabing nakawala na raw ang salarin. Hindi na niya kayang ibalik. May nakalagay na raw na malakas na puder. Kailangan lang tanungin si Aaron kapag nagkamalay na. Dahil nga sa mga puntong yon. Matapos kumalas ang sapi ay nawalan na ng malay itong si Aaron. Walang ano-anong sinabi ni Sorin na umuwi na raw kami. Natatakot siya. Tumango lang ako noon. Sinabi ko na ihahatid ko siya sa may kalsada. Siya na lang ang umuwi. Kailangan isa sa amin ang maiwan. Baka magalit si ate. Pumayag naman yun at yun. Umuwi nga ang kakambal ko. Itong albularyo pagkabalik ko mula sa paghatid sa kambal. Nagpipiga ng mga dahon. Napakatapang ng amoy ng dahon na yun. Wala pa ring malay si Aaron. Katabi niya ang nanay niya habang ang ama wala sa bahay. Magtatanong sana ako kung nasaan pero pinili kong manahimik na lang. Humingi ng tawad sa akin si Aling Joanna. Kasi nga nagdulot ito ng pagkabahala namin. Pero sabi ko'y wala ito at huwag nang isipin pa. Pagod na ako at medyo nahihilo na rin kaya naman umupo ako doon sa may sala. Sa kanto ng dingding na kung saan nasa likod ito ng pintuan. Hanggang sa mga sandaling yon, may nakikita pa rin akong mga maliliit na garapata. Para bang nasanay na lamang ako. May mga dumadampi pa sa paa ko pero hindi ko na inalintana yon. Nakakakilabot talaga eh. Hindi ko alam kung saan galing yung mga insekto eh. Siguro sa tenga kasi nga, doon ko sa tenga nakita yung malalaking garapata na nakaipit eh. May mga gumapang sa damit ni Aaron. Tapos may pulgas. Diba? Anong klaseng kababalagan yun? Pero yun na. Totoo ang mga kaganapang yon. Saksing buhay hindi lamang ako, kung hindi na rin ang pamilya ni Aaron at ang kapatid ko. Hindi naman pwedeng isipin na baka pinamahayan ng garapata yung bahay eh. Wala naman silang alagang aso. Yung labas ng bahay nila malinis tapos medyo distansya pa bago yung kapitbahay. Hanggang sa maya-maya pa, itong pinipigang mga dahon ni Tatang Ricardo, ipinahid niya sa katawan ni Aaron. Hinubaran talaga si Aaron nun. Ultimong brief niya tinanggal. Matapos ng noon ay nagising si Aaron at daing ng daing habang sapo ang tiyan. Bumangon pa ito at sumandal sa dingding. Tinanong naman ng albularyo kung saan parte ng katawan niya ang masakit. Sabi ni Aaron sa tiyan daw. Hanggang sa sumuka ito at kitang-kita ko ang sangkatutak na garapatang lumabas sa bibig niya. Buhay ang iba. May mga patay din. May mga pulgas na kasama at lumabas ang ilan sa ilong. Para bang mamamatay na si Aaron. Gusto kong lumapit pero windang na windang ako sa pangyayari.
Natatakot ako. Itong si Tatang Ricardo, sinabi noon na nailabas na ni Aaron ang barang. Pero hindi daw ibig sabihin nito na gagaling na. Dahil hindi pa nasusupi lang may gawa. Pansamantala lalagyan niya ng harang ang katawan para naman kapag isinagawa ulit ang barang ay hindi natatalaba. Pero pansamantala lamang ito. Dahil karga raw sa katawan niya ang magiging batayan nun. Tatagal ito ng 3 araw at kinakailangan muling harangan. Yan ay kapag nakapagkarga na raw ng sapat na dasal itong si Tatang Ricardo sa kanyang katawan. Buwis buhay daw yun para sa kanya. Dahil ang paulit-ulit na pagkakarga ay masama talaga sa katawan. Dapat ay sa mahal na araw lang ito ginagawa. Pero kinakailangan ng mga panahon na yon. Bahala nang siya na ang masawi kasi naman itong si Aaron na may mahaba pang buhay na kailangan umanong gampanan. Maya-maya dumating ang tatay ni Aaron. Ang sabi nito, nagtanong-tanong siya sa mga kababata ni Aaron kung may nakagalit ba ito. Pero hindi niya binanggit na binarang. Wala namang daw nakagalit gawa ng mabait si Aaron eh. Mapagkumbaba at hindi nagbibitiw na masasakit na salita. Posibleng isa sa mga kababata niya ang nagsisinungaling. Sino ba nga amin, di ba Larry? Sabi ko siya wag na lang eh. Mag-iisip pa ako ng paraan kung paano alamin yan at kung sino man yan. Sa ngayon, ligtas man samantala si Aaron. Wala siyang ibang gagawin kung hindi ang magpahinga. Tapos maligo na may halong asin at luya. Konting asin lang Dagdag pangontra para naman kahit papanig tumagal ang harang sa katawan niya. Magkakarga pa ako. Ubos na yung taglay na dasal ko sa katawan eh. Babalik ako bukas. Susuriin lang ang binata. Matapos magsalita ang albularyo, umalis na ito. Pinaliguan si Aaron. Sinunod ang payo ng albularyo. Nilagyan ng asin at katas ng luya ang balde na may tubig. Gabing-gabi yon. At kitang-kita ko talaga sa kung paano dumadaing sa sakit sa katawan si Aaron kapag kumikilos ito. Hindi kalaunan, pinaakyat ako sa may silid ng mga magulang niya at sinabing matulog na daw ako. Hindi naman ako nagsalita. Tumangulang bilang pagtugon. Si Aaron at yung mga magulang niya doon sa sala natulog. Naglatag lamang sila doon ng karton tapos binanigan. Awang-awa ako nun. Nasaktan ako sa nakikita ko. Madaling araw. Nagising ako kasi nga dumating si ate. Liliban daw siya sa trabaho para naman dalhin siya sa ospital. Sabi ko hindi ba alam ni ate na umuwi si Sorin? Sabi niya alam niya. At alam din niyang nangyari. Pero napag-usapan na dadalhin sa ospital kaya naroroon siya. Maraming salamat sa iyo, Matet, pero hindi ospital yung kinakailangan ng anak ko. Binabarang. Yan o, nakita mo ba sa gilid yung mga insekto? Galing yan sa loob ng kanyang katawan. Napatakip ng bibig si ate nang makita ang laman ng dust fan na nasa gilid ng pinto. Ang sabi ni ate, hindi man daw ospital ang sagot pero dadamayin niya raw ang pamilya kasama ng mga kapatid niya. Tinuturing na daw niya na kaanak si Aaron. Medyo naging madrama yung tagpong yun. Sinabi ni ate na mas maganda siguro kung doon daw sa bahay namin kasi nga mas maluwag at maganda para sa ganitong sitwasyon. Pumayag si Mang Larry. Walang ano-ano'y naganda na noon tapos pinuntahan ng albularyo na ililipat ng bahay si Aaron. Mabilis ang naging pangyayari. Pagkabalik ni Mang Larry, sabi niya ay siya na raw ang bahala sa pagsunod sa albularyo. Nung bumungad na sa bahay, tuwang-tuwa si Sorin. Nasa isip niya rin umano na dito na lang sa bahay. Alam niyo bang itong si Aaron? Doon sa silid na Sorin nilagay. Ang kapatid ko mismo ang nagsabi na siyang bahala sa pag-aasikaso. Na wag nang magpakapagod yung mga magulang niya. Natuwa talaga ako. Mantakin niyo, hindi niya nobyo yun Pero kung ituring niya parang asawa. Siyempre mas komportable doon. Ako din ay medyo napanatag. Nakakagalaw ako ng malaya na siya namang pagtulong din dito kay Aaron. Sa kung anong mga kinakailangan. Pagkain, tubig. Ultimong ipangliligo nitong si Aaron ako nang naglagay ng asin at katas ng luya
Aminin ko, Sir Seth, hindi ako masyadong makadiyos. Pero sa mga sandaling ito ay lumuhod ako sa altar at nanalangin para sa kaligtasan ng minamahal ng kapatid ko. Nasa ibaba ang mga silid namin. Magkakatabi lang. Sa itaas kay ate at sa nanay namin na nasa Mindoro. Sa oras na mag-merge na kami doon, okupado na lahat ng silid. Araw ng Lunes. Kami na ng kapatid kong nakiusap sa dinang department nila para hindi makapasok sa Aaron noon. Dahil may sakit ito at ang hirap sa pagkilos. Naintindihan naman. Pero hindi tumatanggap ng konsiderasyon ang mga guro. Lalo na't nasa kolehiyo dahil baka maging irregular daw sa Aaron. Siyempre wala namang kaming nagawa. Ganun lang talaga eh. Posibleng may mga subject siyang babagsak talaga. Pero magpaganon pa man. Bakit pa namin ipipilit na hindi talaga magandang kondisyon ng katawan ni Aaron, di ba? Tsaka patakaran ng eskwelahan yon. Kada uwi namin noon ay lumalakas si Aaron. Nakakatayo. Nakakalakad. Pero yun na nga, hindi pa rin pwedeng pumasok. Patuloy naman sa paggawa ng harang itong si Tandang Ricardo. Itong si Tatang Ricardo ang siyang nanghihina eh. Kapansin-pansin na para bang may sakit. Tama ang sinabi niya. Malaki ang epekto ng paulit-ulit na pagsasagawa ng harang. Kargang dasal daw sa katawan niya ang nakasalalay. Hanggang sa may isang pagkakataon na may isang binangguni sa akin itong si Sorin. Yung kamag-aral niya raw umano na nakatira lang malapit dito sa kinaroroonan ng bahay namin. Iba daw makatitig. Yun daw yung nanligaw sa kanya dati na hindi niya pa inunaunlakan gawa ng may nanliligaw na sa kanya. At nung magkasalubong daw sila sa hallway, bigla na lamang daw siyang binangga nito tapos tumitig at pinandilatan siya ng mga mata. Sabi ko, loko pala yung lalaking yun eh. Kilala ko ito. Taga roon lang sa kabilang parte ng lugar. Magkapareha sila ng kurso ng kapatid ko. At minsan na namin itong nakasabayan. Uminit talaga yung ulo ko gawa na yung pinakaayaw ko. Yung inaargabyado ang kapatid ko eh. Di bali na lang ako. Lalaki naman ako eh. Hinahayaan ko lang pero kapag si Sorain ako, ayaw na ayaw kong nasasaktan yan. Nung natapos yung isang subject ko, kaagad kong pinuntahan si Sorain. Babagatin ko kasi itong sinasabi niyang lalaki na pangalan nating Armando. Malaking tao pero hindi ako natitinag sa kanya. Pagkabungad sa harap ng room, hinatangan ko. Nalit ng konti ang pag-dismiss ng klase nila. Kaya't sakto talaga na makakaharap ko kapag labasan na. Hindi ako nagpakita sa kapatid ko. Alam ko namang aawatin kagad ako nun eh. Ilang beses ko na siyang ipinagtanggol kahit pa noong maliit pa lang kami. Maarte kasi itong si Sorin. Yun bang sobrang lampa? Pinagtatawanan niyan siya at napipikon ako doon. Kaya nagkakaroon talaga ako ng kaaway. Nung labasan na nila ay gumilid ako sa kanto ng room. Nasa pinakakanto kasi ng building ang room na yon. At nung nakita kong lumabas talaga ito, sinundan ko. Nang makarating malapit sa gym, kinalabit ko at nagwika ako ng, Hoy, wag mong inaano yung kapatid ko ah. Malaman ko lang ulit na may reklamo siya sa'yo, iba na yung bubungad sa isa susunod. Bah, tapang ah. Kilala mo ba ako? Kung sa bagay, hindi talaga makikilala. Pwede nga kitang saktan ngayon ng walang kahirap-hirap eh. Huwag mo akong tinatakot ha. Dahil kung tutuusin, mas dapat mo akong katakutan. Pweh! Matapos niyang magsalita, susuntukin ko sana pero may umawat sa akin. Isa na dito si Sorin. Pinagalitan ako ng kapatid ko. Bakit ko daw hinamak? Basta hindi ako nakakibunoon kasi nga ang daming nakatingin sa amin. Hinila ko ng kapatid ko. Pauwi na rin kami kasi nun. Mamaya pang hapon ang susunod na subject. Inulan ako ng sermon. Mabuti na lang at natigil na ito nang makarating sa bahay. Hindi kasi ako sumasagot dito sa kapatid ko eh. Kinahaponan na naisipan ko na naman siyang bagatin. Pero iba ang nangyari. Inaantay ko noon si Sorin nang tabihan ako nitong si Armando at sinabing, Antayin mo.
ikaw na yung susunod sa kapatid mo. Nanigas talaga ang katawan ko noon. Pamilyar sa akin ng litanya at kung hindi ako nagkakamali. Ito yung mga sinabi ni Aaron habang may sapi noon. Pagkalingon ko kay Armando ay wala na ito sa tabi ko. Gulat na gulat ako kung paanong nawala yon. Nakita ko ngayong pagtabi niya tapos ang bilis namang naglaho eh. Nung dumating na si Sorin, hindi ako nagdalawang isip na sabihin sa kanyang pagdududa ko. Day, yung si Armando, pumunta dito kanina at pinagbantaan ako. Alam mo bang kaparehas yun ang sinabi ng sapi habang nakaduro ang kamay sa sayo nung sinapian si Aaron? Kinukutuban ako, Day. Hindi kaya yun yung mambabarang? Sabi niya ako na raw yung susunod sa'yo eh. Dito ay sinabi ni Sorin na ipapaalam daw namin kay Tatang Ricardo. Tumango ako. Pero nanlaki ang mga mata ko noon nang mapansing may garapata sa damit ng kapatid ko. Napatakip talaga ako ng bibig nun. Kinuha ko ang panyo at dinampot. Pagkakita ko nito kay Sorin, napasigaw ang kapatid ko. Hinila ko ito at pumarak agad kami ng masasakyan. Tarantang-taranta ako. Sinuri ko ang tenga ni Sorin. May isang maliit na pulgas na lumabas. Eto na. Nagkatotoo na kako. Nang makarating sa bahay ay nagkagulo kami. Kaagad na pinuntahan ni Mang Larry ang albularyo. Gabi na nang makarating ito. Sinuri si Sorin. Dito ay nakumpirmang tinamaan din ito ng barang pero hindi pa ito ganun kalala. Pero hindi ito pwedeng lagyan ng harang ni Tatang Ricardo gawa ng nakalaan ang lakas niya kay Aaron. Kailangan pa umano ng isang albularyo. Umalis si Tatang Ricardo. Pagkabalik ay may kasama. Kilala niyang albularyo pero hindi ganun kabihasa. Pero may kakayahan itong magpagana ng buhay na salita. Nasa edad 30 pa lang yun eh. Pangalanan nating Brendo. Magkatabi si Sorin at si Aaron. Umiiyak si ate. Para bang baliw itong nagpabalik-balik ng lakad mula sa kusina at sala. Ako noon ay kinakaba ng gusto. Lalo na't naiisip ko na ako na rin ang kasunod. Walang ano-anong sinabi ko kay Tatang Ricardo na ang salarin ay yung dating nanligaw kay Sorin. Kinukutuban ako gawa ng pamilyar sa akin yung mga pagbabanta niya. Katulad noong namutawi sa bibig ni Aaron. Pinuntahan namin. Wala kaming naabutan. Nangungupahan lang pala ang hayop na yon. Sabi ko bukas na lang kasi nga magkikita kami nun sa eskwelahan. Pero sa mga puntong ito ay para bang mabigat na yung katawan ko. Sumakit na rin ang tiyan ko. Nung mauwi kami ay dumumi ako sa banyo. At alam nyo, may mga insekto kasama ang dumi ko nun. Buhay na buhay. Garapata ang namamayani. At may maliliit pang ipis. Nagpasuri ako kay Tatang Ricardo. At yun na nga, pati ako ay may tama na rin ang barang. Nagkanda baliw-baliw sila noon sa kung anong mga gagawin. Itong isang albularyo ay nagpapausok. Nakakasulasok ang usok sa bahay. Si ate iyak ng iyak. Yung nobyo dumating na at may dala itong isang albularyo din. Itong albularyong ito nang makita nila Tatang Ricardo. Agad-agad silang nagbigay ng respeto dito at talagang nagmano pa. Napakatanda nito babae na sobrang tanda. Mas matanda pa ito kay Tatang Ricardo. Pangalanan natin itong Lola Canlita. Nakangisi si Tatang Ricardo at sinabi noon na tapos na ngayon ang mambabarang. Kung nagawa daw nitong makaligtas sa kanya, dito kay Lola Canlita. Yari daw talaga. Ilang aswang na raw ang pinatay nito at talagang isa sa mga respetadong biyasa sa isla ng Panay. 3 daw itong mga respetadong biyasa. Yung isa kumadrona tapos yung isa, karaniwang manghihilot pero parang anak ng sugo. Walang ano-ano'y pinalabas silang lahat ng bahay. Ang dapat matira, kami lang daw na tinamaan ng barang.
Ang gagawin niya ay mabigat na parusa at posibleng mapinsala ang sino mang nasa loob ng bahay. Partikular sa walang tama ng barang nun. Hindi nakapagsalita si Sorain. Para bang takot dito sa matandang ito. Samantalang si Aaron naman ay nakahiga yon at nakatulala. Ako naman ay nakaupo lamang sa gilid at kinakalikot ko ang tenga ko dahil natatakot ako at baka may garapatang lumabas. Ito ang mangbabarang na hayop na ito. Ang magiging parusa niya ay malupit. At ang gamot sa parusang tatama sa kanya ay kapatawaran ninyo. Kaya asahan ninyong dadating yun dito kung hindi mamaya. Bukas. Ikaw, Dong. Medyo malusog ka tingnan. Ikaw ang gagawin kong tulay para maiparating sa kanya ang mensahe ko na may kasamang parusa. Ako, Sir Seth. Ako ang tinutukoy nitong si Manang Kanlita. Binulungan ako nito at naiintindihan ko ang bulong niya. Mabubulok daw ang katawan ng salarin. Tapos may kasunod yung dasal na napakabilis niyang binanggit. Matapos noon ay inihipan ang mukha ko. At sunod na hindi pa noon, mukha ni Sorain at Aaron. Nagkataon pang pamangkin ko ang nobyo ng... Teka, kapatid ba niyo yung magandang babae? Sabi ko oo. Kapatid namin si Ate Matet yun. Maganda kasi si ate. Ako lang talaga yung pangit sa kanila, Sir Seth. Parang sinadya at nobyo niya yung pamangkin ko. Bigla na lang lumapit itong si Dudong. Binabarang daw mga kapatid ng nobyo niya. Tapos may isa ding tinamaan ng barang. Hayaan ninyo, wala nang barang. Huwag kayong mag-alala. Napakadali lang tanggalin para sa akin iyan. Wala nang kung anong gagawin pa. Mahawakan ko lamang at madasalan, maihihipan ng muka. Tunaw ang sumpa at hindi na kayo muling tatamaan pa. Kamuntikan pang mamatay itong si Ricardo. Kung sa bagay ay may magkakaibang antas naman kasi ang mga katulad namin. May hindi siya kayang gawin na kaya kong gawin. Maging panatag na kayo Wika ng matanda nun. Kaming tatlo noon ni Sorain at Aaron ay napatango. Yumakap si Sorain sa akin at si Aaron yumakap na rin. Nagpasalamat kami sa matanda. Lumabas na ito at inabisuhan yung nasa labas na tapos na ang problema. Mag-antay na lang gawa ng dadalaw daw yung salarin. Pagkatapos ay nagpaalam ng matanda na aalis na ito. Ganun-ganun lang. Tinapik pang balikat ni Tatang Ricardo. Sinabing wag isagad ang kakayahan kung ang sarili namang katawan ang nakataya. Napatango si Tatang Ricardo at nagpasalamat. Tapos yun, umalis na. Yung Dodong Jester po, yun ang nobyo ni ate. Iyakap talaga ito ni ate. Para bang hindi nakaaya-aya yan kasi nga sinunggaban ni ate sa harap talaga namin na parang magliligawan na Kung sa bagay, hindi nga naman matawaran yung ginawa ng matanda. At talagang sobrang saya ni ate nun. Mga 2 oras ang nakalipas. Pasado 11:00 ng gabi. Hulaan niyo kung sinong dumating. Si Armando. Naroroon ito sa beranda. Ako ang unang nakakita gawa ng inantabayanan ko talaga yon. Sinalubong ko yun tapos sinapake. Papaluin ko sana ng kahoy pero inawat nila ako ni Tatang Ricardo at Jester. Minura ko ng minura at sinabihan ko talagang pasalamat siya at may umawat dahil papatayin ko talaga. Umiiyak yon, nakaluhod sa lupa, humingi ng tawad. Sana daw ay patawarin siya sa nagawa niya. Nagsiselos lamang daw siya ng gusto kasi nga gusto niya raw si Sorain. Walang hiyang yan Hindi pala sa panig de Aaron ng salarin Hindi doon galing sa lugar nila Inakala kong babaero tong lalaking ito. Lalaki pala. Dong, alam mo kung hindi lang siguro dumating ang biyasa dito kanina, malamang patay na ang kalalabasan nitong 3. Tapos damay pa ako, Inubos mo yung karga ko sa katawang walang hiya ka. Kung hindi lang ako nakatimpi, sinipa na rin kita Maglaro ka ng patas Ngayon, nalalagay sa alanganin yung buhay mo, nagpakita ka. Diba? Dahil may mensahe sa iyo ang biyasa na walang ibang gamot kung hindi ang kapatawaran nitong binarang mo. Labas na ako dyan.
Sila yung pagdidesisyonin ko. Kung ako lang, di kita patatawarin eh. Deserve. O anong kayo tatlo? Ano masasabi nyo? Mahabang salaysay ni Tatang Ricardo. Hindi kami kaagad nakapagsalita nun. Maging sa Aaron. Binulungan ako ni Sorin. Sabi niya patawarin na lang daw. Sumang-ayon si Aaron. Dama ko na yung napakabuti ng dalawa eh. Pero kung ako talaga eh, never. Hindi ko patatawarin yung hayop na ito. Nagkataon na hindi masama tong si Aaron at Sorin. Kaya pinapatawad ka na nila. Ako nag-iisip pa. Siguro lumuhod ka muna dyan hanggang umaga bago kita patawarin. Sabi ko. Tumango Sir Seth. Gagawin niya daw lahat. Lumuhod. Mabuti na lang at medyo malayo ang kapitbahay dahil hindi talaga maganda tingnan yung ginagawa niya eh. Kinabukasan ng umagay nakaluhod pa rin ito. Doon ko na sinabing pinapatawad ko na siya pero wag na siyang magpapakita sa akin kahit pa sa eskwelahan. Kahit hindi ko siya kaya makita. Tumigil sa pag-aaral ito. Hindi ko na talaga nakita eh. Samantalang nakabalik sa pag-aaral si Aaron. At sa awa ng Panginoon, hindi ito bumagsak. Matalino eh. Nagkatuluyan sila ng kapatid ko. Pagkatapos ng pangyayaring yon, sinagot na ito ni Sorin. Hindi na inantay pang makapagtapos ang pag-aaral bago pa magkaalaman. Si ate na din ang nag-utos eh. Total, nangyari na yung ganun eh. Bakit hindi na lang daw talaga maging parte yung pamilya namin? Nagpakasal pagka-graduate. Si ate ang gumastos. Ako may nobya na doon pero hindi ko nakatuluyan. Napakasalimuot nung karanasang yun, Sir Seth. Akalain niyo yung salary ng palay konektado kay Sorin at hindi kay Aaron. Nadamay si Aaron. Inakala kong kami ang nadamay pero hindi pala. Tapos yung ginamit pang pulam o barang nun ay yung tinatawag na pulgas at garapata.